Welcome back sa Tagalog Drama Recap. Sa video na ito, ipapaliwanag ko ang isang aksyon at sci-fi na pelikula na pinamagatang Musa na ipinalabas noong 2021. Spoilers ahead, watch out and take care. Nagsimula ang kwento sa isang flashback na nagpapakita ng isang estudyante na nagngangalang Yahya na nabubuhay sa kanyang mga araw bilang isang mag-aaral sa kolehiyo. Si Ferris, isang lecturer at pinuno ng kilalang robotics department, ay humiling sa kanya na lutasin ang isang problem-solving dahil nahuli siyang nakikipag-usap sa kanyang kaibigan na si Rika sa gitna ng kanyang klase. Malinaw na ang problem-solving ay masyadong madali para kay Yahya at pagkatapos ay sumagot siya sa ibang paraan kaysa sa itinuro sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Yahya na ang formula ni Ferris ay luma na at ang formula mula sa sagot na kanyang isinulat ay mas mabilis. Nang marinig ito, nasaktan at napahiya si Ferris, pagkatapos ay agad niya itong pinaalis sa klase at tinawag siyang tanga. Tulad ng karamihan sa mga henyo, si Yahya ay may likas na pagiging introvert, siya ay madalas na umiiwas sa mga tao at napakadaling mabuli ng ibang mga estudyante. Ang ama ni Yahya, na si Salek, ay isang retiradong engineer na ngayon ay nagtatrabaho bilang isang tagagawa ng relo, habang ang kanyang ina ay matagal nang pumanaw. Isang gabi, si Nasser, ang asawa ni Salma na nagtatrabaho bilang kasambahay sa bahay ni Salek, ay dumating sa bahay ni Salek, ngunit agad itong pinaalis ni Salek dahil si Nasser ay madalas na gumagawa ng domestic violence laban kay Salma, at ito ay humingi na rin ng proteksyon sa kanyang mga magulang. Umalis na lang si Nasser, habang nagpipigil sa galit. Pagkatapos noon, dinala ni Yahya ang kanyang ama sa bodega ng kanilang bahay, na ginamit niyang lugar upang magsagawa ng kanyang pananaliksik. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanyang ama ang kanyang imbensyon, isang super sophisticated robot na pinangalanang Musa. Si Musa ay ipinangalan sa kanyang kapatid na namatay noong siya ay ipinanganak pa lamang. Ang robot na si Musa ay nakaprogram at maaaring kontrolin ni Yahya sa pamamagitan lamang ng kanyang isipan gamit ang kanyang artificial na VR na konektado sa kanyang spinal cord. Sa halip na mamangha, iniisip ni Salek na ang maliit na robot ay laruan lamang ng mga bata. Ilang saglit pa, habang nagpapahinga silang dalawa, bumalik si Nasser kasama ang kanyang mga kasabwat at sa pagkakataong ito ay may dalang baril. Ang layunin ni Nasser sa pagpunta doon ay upang sumingil ng kabayaran sa mga aksyon ni Salek. Si Salek ay binugbog ng husto at lahat ng kanyang ginawang relo ay ninakaw at ang kanyang bahay ay sinunog. Samantala, ang isang natatakot na si Yahya ay nagtatago lamang sa kusina habang may dalang kutsilyo. Hindi man lang siya naglakas loob na iligtas ang kanyang ama na nakahandusay sa kanyang bahay na nasusunog. Ilang sandali pa, dumating ang mga pulis at isang fire brigade, ngunit sa kasamaang palad, hindi na nailigtas si Salek. Pagkatapos ng pagbisita sa libingan ng kanyang ama, sinadya ni Yahya na ibenta ang kanyang bahay, maliban sa bodega kung saan siya nagsasagawa ng kanyang pananaliksik. Pagkatapos ay iniulat niya ang insidente sa pulisya, ngunit dahil pinagmamasdan siya ni Nasser, kinansela ni Yahya ang kanyang intensyon dahil natatakot siyang patayin ni Nasser. Mula sa araw na iyon, determinado siyang maghiganti sa ibang paraan gamit ang sarili niyang mga kamay. Pagkatapos ay gumawa si Yahya ng isang higanteng robot gamit ang minanang pera mula sa kanyang ama. Sa loob ng maraming araw, nagkulong siya sa bodega para gawin ang robot at pagkatapos ng mahabang proseso, sa wakas ay natapos na ang robot na si Musa. Pagkatapos ay hinanap niya si Nasser at ang kanyang mga barkada at sinundan sila sa kanilang base sa isang abandonadong gusali. Buong tapang na ipinakita ni Yahya ang kanyang sarili at pagkatapos ay nagtago sa kung saan. Pagkatapos ay inutusan ni Nasser ang kanyang mga tauhan na tugisin siya, ngunit hindi nila mahanap ang kanyang pinagtataguan. Sa ibang lugar, inactivate ni Yahya ang kanyang VR, at lumabas ang robot na si Musa na itinatago niya sa ilalim ng kanyang sasakyan. Hindi nagtagal, 2 tauhan ni Nasser ang madaling napatay. Kasunod, pagkakataon na para patayin si Nasser. Nang makita kung gaano nakakakilabot ang robot na si Musa, sinubukan ni Nasser na tumakas, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay nawalan ng saysay dahil agad siyang hinampas ni Musa ng kahoy hanggang sa siya ay mawalan ng malay. Pagkatapos ay ikinulong si Nasser sa isang kotse, at inutusan ni Yahya si Musa na patayin siya sa parehong paraan na pinatay niya ang kanyang ama. Ang insidente ay nai-record ng isang driver na nagkataong dumaan, at sa isang iglap ay nag-viral ang video sa YouTube na nakakuha ng milyon-milyong view. Hindi lang sa YouTube, kumalat din ang video sa maraming social media at news media. Samantala, siniseryoso ng gobyerno ng Egypt ang kasong ito dahil maaaring umatake muli ang robot at ilagay sa panganib ang buhay ng tao.
Inimbitahan sa isang pulong ang mga opisyal ng militar, gayon din si Dr. Ferris, ang pinuno ng robotics, na hiniling na magsagawa ng investigasyon. Samantala, sa bodega, nakatanggap si Yahia ng isang misteryosong mensahe mula sa isang tao na inaangkin na siya ay isang dating kaibigan at nagpakilala siya bilang X. Alam ni X na si Yahia ang lumikha kay Musa at sinabi niyang handa siyang tulungan siya kung kinakailangan. Ilang sandali pa, dumating si Rika para makita si Yahia. Malamang na alam na ni Rika na si Yahia ang may gawa ng robot dahil aksidenteng nahanap ni Rika ang sketchbook ni Yahia na naiwan sa classroom at naglalaman ito ng sketch ng disenyo ni robot na si Musa. Si Yahia, na naniwala sa kanya, ay ipinakita sa kanya ang robot na si Musa na itinatago niya sa ilalim ng isang bodega na makakapasok lamang sa isang lihim na nakakandadong pinto. Tinanong ni Rika kung ang robot ay ginawa upang ipaghiganti ang kanyang ama at sumagot si Yahia na ang layunin ay hindi lamang upang ipaghiganti ang kanyang ama kundi upang linisin ang mundo. Balak ni Yahia na patayin ang mga kriminal na nagdudulot ng gulo at natanggap niya ang address ng susunod na kriminal na ililigpit mula kay X. Ang lugar ay ang punong tanggapan ng mga armas at mga ibinebentang droga at maging mga kidnapper ng mga bata na pagkatapos ay kinukuha ang kanilang mga organ upang ibenta sa mayayaman. Kaagad na pinuntahan ni Yahia at Rika ang address at pinakawalan si Musa at nagpatuloy sa pagpatay sa mga masasamang tao. Ang malaking bilang ng mga miyembro ng gang at ang kanilang iba't ibang mga baril ay naging mahirap para kay Yahia na kontrolin si Musa. Sa huli, tinamaan si Musa ng mga bala at pagsabog na nagresulta na masaktan din si Yahia. Ngunit sa kabutihang palad, nakatayo pa rin si Musa at nagawang tapusin ang lahat ng mga kaaway na iyon at sa wakas ay nailigtas ni Yahia ang lahat ng mga bata na kanidnap. Muling natunton ng gobyerno ang insidente at agad silang nagpakilos ng team para imbestigahan ang kidnapang scene. Umabot sa 20 high-profile na kriminal ang napatay at ang ilan sa kanila ay binitay ni Musa. Lahat ay nagtataka kung sino ang kumokontrol kay Musa at kung ano ang kanyang layunin. Sa mga sumunod na araw, ipinagpatuloy ni Yahia ang pakikipaglaban sa krimen gamit ang kanyang robot at tiyak na pinapagaan nito ang gawain ng pulisya tulad ng pagpapahinto sa mga takas na sasakyan, paghuli sa mga armadong grupo, at pagliligtas pa sa mga bata mula sa sunog at aksidente. Kahanga-hanga ang mga kilos ni Musa na itinuring siyang bayani at idolo ng mga Egyptian. Samantala, sa kanyang tahanan, nakuha ni Ferris ang mga katotohanang nakuha mula sa iba't ibang lokasyon ng insidente. Tulad ng taas ng robot, maaari itong kontrolin ng malayuan at palaging dinadala ng kotse sa tuwing nagsasagawa ng mga aksyon at iba pa. Sa kalaunan ay lumikha siya ng isang aparato na maaaring patayin ang power ng robot mula sa isang maikling distansya. Isang araw, sa bahay ni Rika, na ngayon ay bagong base ni Yahia, isang batang babae na nagngangalang Miriam ang pumunta kay Yahia. Si Miriam ay isang babae na matagal ng crush ni Yahia, ngunit dahil sa pagiging introvert niya, lagi niya itong iniiwasan. Nang malaman ni Miriam na si Yahia ang nasa likod ng robot na si Musa, sa halip na hangaan siya ay nadismaya si Miriam sa kanya. Ayon sa kanya, hindi ito magandang solusyon para matugunan ang krimen at tiyak na malalagay sa panganib ang buhay ni Yahia. Lumalabas na may kimkim din si Miriam kay Yahia mula nang una silang magkita sa campus, ngunit ang pag-ibig niya kay Yahia ngayon ay naging pagkamuhi at sa huli ay lumayo siya sa kanya. Samantala, nagawang matunto ni Ferris at ng investigation team ang sasakyan ni Salek na ginagamit ni Yahia. Pagkatapos ay kumilos ang pulisya upang salakayin ang kanyang bahay at pareho silang inaresto. Pagkatapos ay dinala si Yahia sa kustodiya at pinilit na paaminin na siya ang lumikha ng robot na si Musa. Gayunpaman, nagpanggap si Yahia na hindi niya alam kung ano ang tinutukoy ni Ferris. Tutal, wala namang ebidensya o record ng robot sa bahay ng kanyang ama. Ilang sandali pa, dumating ang isang abogado na handang tumulong kay Yahia at pinangasiwaan ang interogasyon. Dahil walang ebidensya at walang criminal record si Yahia, pinalaya siya, ngunit si Ferris at ang kanyang team ay naglagay ng mga nakatagong mikropono sa bahay ni Salek. Kinagabihan, biglang nawala ng malay ang anak ni Ferris na si Yusuf, na lumalabas na may delikadong sakit ito na hindi kayang gamutin ng mga doktor sa Egypt. Kaya pinayuhan ng doktor si Ferris na operahan ang kanyang anak sa Germany na nagkakahalaga ng 3 bilyon. Si Ferris, na walang ganoong kalaking pera, ay nagpasya na gamutin si Yusuf sa abot ng kanyang makakaya. Pagkatapos, nakipagkita si Ferris kay Samir, ang pinuno ng pangkat na nag-iimbestiga sa kaso ng robot na si Musa, na ama pala ni Miriam. Pumunta doon si Ferris para makipag-deal kay Samir.
Alam niyang gusto ni Semir ang robot na si Musa at nangako si Ferris na aarestuhin siya kaagad, ngunit humingi siya ng pera bilang kapalit sa pagpapagamot ng kanyang anak sa Germany. Nagsimulang isagawa ni Ferris ang kanyang diskarte. Hiniling niya sa ilan sa kanyang mga tauhan na magpanggap na ng hijack ng tren, pagkatapos ay ni-record niya ang insidente at pagkatapos ay ikinalat ang video upang akitin si Yahya na dalhin ang kanyang robot na si Musa. Ang plano ay lumalabas na matagumpay. Gaya ng dati, hiniling ni Yahya kay Rika na magmaneho sa kotse at pagkatapos ay kokontrolan niya si Musa. Nang maalis ang lock ng tren, sa wakas ay dumating si Musa. Ngunit agad na inactivate ng mga tauhan ni Ferris ang device para patayin ang power ni Musa. Walang pag-aaksaya ng oras, sinimulan ng mga tauhan ni Ferris na alisin ang mga bahagi ng katawan ni Musa, at sa kabutihang palad, isang batang lalaki na umiidolo kay Musa ang biglang inagaw ang aparato at sa wakas ay muling na-activate si Musa. 3 sa mga tauhan ni Ferris ang napatay at lahat ng mga pasahero ay hiniling na agad na tumawid sa isang ligtas na karwahe. Samantala, hinahawakan ni Musa ang karwahe ng tren, ngunit may nangyaring sakuna. Isang machinist at isang pasahero ang nasawi sa insidente. Pag-uwi niya sa bahay, nakita ni Yahya ang isang CD at nang i-play niya ito, naglalaman ito ng video ng pagdukot kay Maryam, at ito syempre ay kagagawan ni Ferris bilang paraan upang lumapit sa kanya si Yahya kung gusto niyang mailigtas ang buhay ni Maryam. Pagkatapos ay pinuntahan niya ang ama ni Maryam, na si Semir, na nagulat nang malaman na si Ferris ay nang-ahas na kidnapin ang kanyang anak na babae upang akitin si Yahya. Si Yahya, na ayaw lumala ang sitwasyong ito at maging sanhi ng mga casualty, tulad ng nakaraang insidente sa tren, ay sa wakas ay gumawa ng isang video confession at ang video ay pagkatapos ay malawak na ibinahagi at inamin ni Yahya na siya ang lumikha ng robot na si Musa at humingi din siya ng paumanhin para sa lahat ng gulo na ginawa niya at ibinigay ang address ng kanyang tirahan. Ang eksena ay bumalik sa unang eksena sa simula ng pelikula nang salakayin ng mga special forces ang bahay ni Yahya. Balak nang sirain ni Yahya si Musa at pagkatapos nito, pumunta siya kay Ferris. Pagdating pa lang nila sa lugar, agad na inaresto ng mga tauhan ni Ferris si Yahya. Nang marinig ni Ferris ang lahat ng kwento ni Yahya, labis na nagalit si Ferris dahil gusto ni Yahya na gawing huwaran ang kanyang sarili para sa mga kabataan at iniisip niyang mababago niya ang mundo. Ilang sandali pa ay nakatanggap si Ferris ng impormasyon na ang robot na si Musa ay pinasabog. Sa wakas ay nakalaya na si Maryam dahil nangako si Yahya na ibibigay kay Ferris ang blueprint ng robot na si Musa. Ngunit ginagamit lang pala ito ni Yahya para magkaroon ng sapat na oras dahil dumating na si X at ang kanyang mga kaibigan sa dark web sa lokasyon at nagawa nilang patumbahin ang lahat ng tauhan ni Ferris gamit ang pampatulog na usok. Pagkatapos ay pinatay ng mga miyembro ng dark web ang kuryente at nagtanim ng mga bomba sa paligid ng gusali, habang si Ferris, na nakakaalam na ito ang gagawin ni Yahya at ng kanyang mga barkada, sa wakas ay tumakas siya mula roon. Sa kasamaang palad, hindi na nagawang tumakas ni Yahya dahil hinahabol pa rin siya ng 2 tauhan ni Ferris. Pagkatapos ay binura ni Yahya ang larawan ng disenyo ni Musa na iginuhit niya sa dingding. Dahil alam niyang mamamatay siya sa pagsabog, tinawagan ni Yahya si Maryam upang ipahayag ang kanyang nararamdaman, na sa lahat ng oras na ito ay talagang mahal niya ito. Tulad ng bilin ni Yahya, agad na inilayo ni Rika si Maryam doon nang maging magulo na ang sitwasyon. Pinadalhan din siya ni Yahya ng liham na naglalaman ng mga huling mensahe niya kay Maryam. Hiniling niya kay Maryam na alagaan ang sarili. Sinabi rin ni Yahya na hindi dapat manahimik ang mabubuting tao dahil iisipin ng mga masasamang tao na ang kanilang ginagawa ay tama. Sa ibang lugar, sa wakas ay naaresto si Ferris dahil sa pagkilos ng walang pahintulot ng gobyerno at nakapinsala sa maraming tao, pumatay ng mga sibilyan at kinidnap pa ang anak ng kanyang amo. Nagtatapos ang pelikula sa isang eksenang nagpapakitang si Yahya ay buhay pa at iniligtas ni X, ang kanyang dark web friend. Samantala sa lugar ng pagsabog, sa base ni Yahya, nakita ng isang misteryosong lalaking naka-hoodie ang pangunahing bahagi ng makina ng robot na si Musa. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.